Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Mera Jean Palangat Madrid, second to the last reporter. At ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa mga salik na nakapikto sa kalidad ng larawan. So, ito ang mga bagay na tumutukoy kung maganda, malinaw at kapaki-pakinabang ang isang larawan. So, meron tayong iba't ibang uri. Una ay paano ba ang pagkuha ng larawan? So, una, koordinasyon ng kaisipan at mata. So, dapat alam mo kung ano ang mahalagang kuhaan at kung ano ang anggulo ang pagpapaganda nito. So, halimbawa, kung kukunan mo ng balita ang pagtatanim sa paaralan, piliin mo ang anggulong makikita ang mga kamay at halaman, hindi lang ang malawak na tanawin. Pangalawa naman ay ang kalidad na kamera. Ang maayos na kagamitan ay nakatutulong para malinaw ang kuha. So halimbawa nito ay ang sirang kamera o may maruming linte ay magbibigay ng malabong larawan kahit maganda ang eksena. At pangatlo naman ay ang operasyon ng kamera. So kailangan alam mo kung paano ito gamitin at hindi manginig ang kamay. Kaya dapat kabalo ka unsa mo buhaton kanang dili dapat mangurog imuhang kamot. So halimbawa ani kay kung nanginginig ang kamay habang kumukuha, magiging malabo ang larawan. Yes, syempre, di ba kung mag-picture ka kay kung mangurog imong kamot, di ba, so ma-blur jud na ang imuhang pagkuha og picture. So dapat kay control lang gyud ka kaya para nindot jud ang pagkuha nimo sa larawan. Kung alam mo na tama ang imuhang gipindot, mas magiging maayos ang resulta. Okay? At pangalawa naman ay ano-anong mga larawan ang ilalakip sa pang-anyo. So, unsa jud ay? So, meron tayong tatlong bagay dito. Una ay ang malinaw at malapitang kinukunan. So, dapat kitang-kita ang mga detalye. Halimbawa naman sa halip na kuhaan mula sa malayo ang batang nagbabasa, lapitan mo ng kaunti para mas makita ang mukha at mga nakasulat sa libro. Hindi yung nasa malayo ka tapos 'di ba, hindi, syempre pag nasa malayo ka medyo hindi mo mas madiliktara kung ano yung ginawa sa bata. Mas maayos yung medyo malapit ka sa bata kasi mas makikita sa larawan niya yung bata ay nagbabasa or nagsusulat. Yan. Pangalawa naman ay ang mensahe. So, ang larawan ay dapat may kwento or impormasyong ibinigay. Yes, like di ba, tanan man jud na picture kay na ay meaning. Yes, mensahe na ay meaning. For example na lang ani na picture, di ba? Kanang sunset na siya din ay kanang na siya drawing na bai og laki. So na siya meaning. Like ang meaning ana kay gipaint man na before. So ang meaning ana niya kay kanang long distance relationship. Char. So last is mahusay ang pagpuputol o pagtatabas. Mahusay ang pagpuputol o pagtatabas. Tinatanggal ang mga bahaging hindi kailangan para mas tumingin ang mata sa pangunahing paksa. So halimbawa nito ay kung maraming kalat sa gilid, pulutin ang mga bahaging iyon para ang makita lang ay pangunahing gawain. So kuntahay nag picture mo, outreach picture or unsa dira kang picture, like kung kalat kayo daghang mga basura, so dapat limpyuhan daan kay para nindot bitaw ang view o pagkuha sa picture. Like kung ikaw ra ang magpicture dito, like tsada tan-awon, like wow, hapsay kay lang yan. At ngayon naman ay dumako na tayo sa mga dapat tandaan para mabisang pagkuha ng larawan. So ang mga gabay para maging makabuluhan at maganda ang resulta. So merong mga iba't ibang gabay dito para maging makabuluhan at maganda ang resulta ng iyong pagkuha ng larawan. So meron ditong 12 mga gabay. Una ay ang alamin ang iyong kamera. Hindi kailangang mahal, kailangan lang sanayan. Yes. Dili bitaw ka nang kailangan nga mahal kay imong kamera or nindot. Dili kailangan og mahal na kanang gamito na camera
at least bahalag Android na imong cellphone daraa or keypad na daraa nga cellphone nga katong naay camera, at least nindot ang pagkuha nimo sa picture, like tin-aw siya, maklaro ang nawong ingon ana, or maklaro ang letters, so goods na kay na siya. Pero bitaw sa uban na abi kay bati kay kuha ilang kuan kay kanang yani mas nindot ang iPhone Pro Max, magpalit kog iPhone Pro Max bisag kana bitang walay kwarta, so yan no. So balag dili kayo mahal, at least tinaw yang camera, sige go, okay na siya, dili kay magpa-feeling ano ka daraa nga ana ay char. So halimbawa ay gamitin ang yung cellphone o sampling camera ng madalas para malaman kung paano ito gumagana sa iba't ibang liwanag. Ayan. Pangalawa naman ay baguhin ang posisyon, like kanang umasquat, lumuhod, o tumayo ng mataas. Like ito, dapat lahi imong posisyon kung mag-take ka og picture, dili kay permira kada nakabarog, permira kada nakaluhod. Dapat kay magtumbling-tumbling ka char. Dapat ka lahi-lahi bitay mong forma, like para nindot ang pagkuha nimo sa picture nga. Sa mga ganang photographer ka, kabantay man mga photographer, di ba, mga nindot kay kuha kay. Bisag kung sa lang position ka, mag-alala sila dito kay para nindot lang jud ang kuha sa ilahang mga pictures larawan. At ang pangatlo naman ay meron pang halimbawa dito. Halimbawa dito kay kapag kinukunan ang bata, lumuhod ka para magkapareho ang antas ng paningin at mas maganda ang kuha. Yes, di ba? Kung tahay bata imong gipicturean, dapat kay kanang mupababa jud ka, like muluhod jud ka kay para yes, nindot pud imong pagkuha sa picture. Yan. At ang pangatlo naman kay kunan habang gumagawa ng gawain. So mas makatotohanan kung hindi alam ang kinukunan sila. Dapat kay kana ang ani kay camera lang stolen na pagpicture, like di ba di man nasa kabantay nga gipicturean mo kay, di ba? Ang uban kay mas ganahan og mga stolen picture kay nice daw yan. Ang apat naman ay maaaring makiusap. Yes, kung kailangan sabihin ng maayos kung ano ang gustong mangyari, like bitaw pwede ka mag-exist na kana ingani mong position, ingani mong action, ingani mong forma habang kinukunan ka ng larawan. Yeah, as a photographer, yes, nakatry ko picture no sa ako manghod before, like ako magbuot kung unsay forma sa manghod, unsay ang position nga na, yes, pwede naman siya buhaton, yan na, kung magiging photographer, journalist, photographer, yan na. Kapag man mga photographer dari sa DCPC, di ba, kasagaran nila kay kanon stolen ilang picture. Dali ka na, hindi ka kabantay, gipicturean day ka dito na nagnganga ka, nagngisi ka. Pero sila, atis, guwapa yapon. Ay, char. At ang panglima naman ay focus sa, expression ng mukha. Yes, dapat nakapokus dito siya sa nawong. Dili ko pwede nga, nakapokus sa tiil. Lain sad, imong nawong gipicturean, tas tiil, imong kuha. Duklog, tika. Ay, char, yes. Dito, makikita ang tunay na damdamin. Like, pag unsay mong expression sa imong nawong, like makabalo ka, ay kana siya kay happy siya, smiley siya, yan na. Kay kung dili magud ka mag-smile while picturean ka, so pangit kayo. Musamot ka pangit ibuhang picture mong larawan, di ba? So dapat naka-smile, dapat with expression para yes, nindot pa siya. Dapat ngumiti ka para maligsahan ang mas makakaantig kaysa nakita ng mga tropya. Dapat gumiti ka lang ng gumiti para mas maganda. Ay, char. At ang pang-anim naman ay piliin ang tamang anggulo. Yes. Kanang dapat ang anggulo ay nagbabago sa itsura ng larawan. Yes. Kay kung lahi man good ang anggulo, lain mo ka na kanang permira ka, imong background kay black, ay kung tahay imong background kay view of Bukidnon. Di ba daghan man nagbuntod-buntod. Magpili pud ka og anggulo, dili kay permi dito na lang. Like i-skip mo nimo diri speaker sa pod nga para nindot. Ano ba? Yes. At ang pang-pito naman ay kumuha ng maraming kuha. Yeah, di ba? Common, kumuha ng maraming kuha upang may mapagpilian. Yes. Dapat dili ra isa imong kanang kuhaon nga picture, dapat daghan kag para mas makapili siya na kandi siya kay nindot. O di ba? Kamo pag mag-picture mo, di ba? Mas daghan jud o kami magbarkada. Ginoo ko Lord, full
full storage lang ay put kay pertig daghana na tuplok jud ang tuplok pag man kani siya nindot go kani bate i-delete. At ang pangwalo naman ay ang dapat isama ang tao sa exhibit. Mas may buhay ang larawan. So halimbawa, mas maganda ang kuha ng taong tumitingin sa mga likhang sining kaysa sining lang na walang tao. At ang pangsyam naman ay hanapin ang kakaibang pangyayari. Ang hindi magkaraniwan ay mas makakaagaw pansin. Halimbawa, ang pagtulong ng matanda sa pagtatanim kasama ang mga bata ay isang magandang kakaibang tanawin. At ang pangsampo naman ay gumamit ng serye ng larawan. Bumubuo ito ng buong kwento. Halimbawa, larawan mula sa paghahanda, paggawa hanggang sa matapos na gawain. Isang buong kwento na. At ang labing isa naman ay mag-aral ng tamang teknik. Mas mahasa ang galing sa pagbabasa at pagsasanay. At ang huli naman ay piliin ang eksinang may buhay, may aksyon, damdamin o kagandahan. Halimbawa, ang pagtulong sa kapwa, saya ng pagkakaibigan o kakaibang tanawin sa kalikasan. At yun lang po. Maraming salamat.